Si Maria ay isang dalagang matapang at mausisa. Mahilig siyang mag-imbestiga ng mga kababalagan at misteryo. Matagal nang naririnig ni Maria ang mga kwento tungkol sa isang lumang bahay sa Hilaga. Sinasabing may masamang espiritu raw doon, pero walang naglakas loob na pumasok para patunayan ito. Isang gabi, naisipan ni Maria na puntahan ang bahay na iyon. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Hindi takot si Maria sa mga multo. Para sa kanya, pagkakataon ito para patunayan ang kanyang tapang. Kumuha siya ng flashlight at ilang gamit. Pumunta siya sa bahay na sinasabing sinumpa. Nakaramdam siya ng kaunting kaba, pero mas nanaig ang kanyang tapang. Alam niyang wala nang atrasan, kailangan niyang ituloy ang plano. Habang papalapit siya sa bahay, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Naging mas malinaw ang kanyang layunin. Papasok siya sa bahay at hahanapin ang katotohanan. Paglapit ni Maria sa pintuan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanya. Tumindig ang kanyang mga balahibo. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang seradura. Napansin niyang may kalawang na ito, tanda na matagal nang hindi nagagamit. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya ang malakas na kalabog. Tumunog ang sahig na kahoy na tila nagbababala. Tumigil si Maria sandali. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero hindi siya nagpatalo sa kaba. Pumasok siya sa loob at agad na naramdaman ang lamig ng hangin. Para bang may nakatingin sa kanya. Palingalinga siya sa paligid, sinusuri ang bawat sulok. Ang dilim ay tila nagdadagdag sa misteryo ng lugar. Habang naglakad siya, nararamdaman niya ang bawat langit-ngit ng sahig. Para bang may sumusunod sa kanya. Pero hindi siya tumigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan kahit delikado. Pagpasok niya sa unang silid, napansin ni Maria ang mga lumang larawan sa dingding. Karamihan ay itim at puti, mga larawan ng mga taong nakatingin sa kanya. Tila malungkot ang buong silid. Lalong tumindi ang kanyang kaba. Lumapit siya sa isang larawan na kakaibang hitsura. Ang mga mata ng tao sa larawan ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Natakot siya ng bahagya, pero pinilit niyang magpatuloy. Iniisip niya na baka imahinasyon lang niya iyon. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, naramdaman niya ang nanginginig na sahig. Para bang may sumusunod sa bawat hakbang niya. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso, pero pinilit niyang kumalma. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga kaluskos at tunog na hindi niya may paliwanag. Alam niyang may kakaiba talagang nangyayari. Pero hindi siya nagpatalo sa takot. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Huminga ng malalim si Maria at umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila ba sumasabay sa mga bulong na naririnig niya. Mga boses na nagmumula sa itaas. Hindi niya may paliwanag pero naramdaman niyang kailangan niyang sundan ang mga ito. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong na tila may sinasabi. Hindi niya maintindihan pero malinaw na may mensahe ang mga ito. Pinilit niyang huwag magpanik. Alam niyang ito ang bahagi ng kanyang misyon. Ang hagdan ay matanda at marupok. Ang bawat hakbang niya ay maingay. Parang may lumang musika sa buong bahay. Pumikit siya ng bahagya para kumalma. Alam niyang malapit na siya. Pagdating niya sa itaas, mas lumakas ang mga boses. Tila ba may nagmamasid sa kanya. Nanatili siyang matapang at naglakad. Handa siyang harapin ang anumang makita niya. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at pumasok sa silid. Sa loob, may isang lumang salamin na tila kakaiba ang enerhiya. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Maria. Lumapit siya at tiningnan ang kanyang refleksyon. Sa una, wala siyang napansing kakaiba. Pero habang tumatagal, tila ba may mga anino na gumagalaw sa likod niya. Hindi niya maipaliwanag, pero nakita niya ang mga ito sa salamin. Tila ba may mga tao sa likod niya. Nanginig si Maria sa takot, pero hindi siya umatras. Pinilit niyang lumapit pa para mas makita ang mga anino. Pero sa paglapit niya, naramdaman niyang parang hinihigop siya ng salamin. Para bang may puwersang humihila sa kanya papasok.
Pinilit niyang umatras, pero parang hindi siya makagalaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may kakaiba talagang nangyayari. Hindi niya alam kung paano pero kailangan niyang makatakas. Nang makawala siya sa puwersa ng salamin, narinig niya ang mga hakbang sa paligid. Para bang may mga taong nagmamasid at sumusunod sa kanya. Lalong tumindi ang kanyang takot. Naririnig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya, pero wala siyang makita. Huminga siya ng malalim at pinilit kumalma. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng paraan para makalabas. Pero bawat hakbang niya ay tila ba sinusundan. Ang kanyang kuryosidad ay napalitan ng takot. Naglakad siya pabalik sa hagdan, pero naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Hindi niya malaman kung totoo ba ito o imahinasyon lang, pero alam niyang kailangan niyang magmadali. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga boses na tila ba nag-uusap. Hindi niya maintindihan, pero alam niyang may mensahe ang mga ito. Pinilit niyang huwag magpanik at magpatuloy sa paglalakad. Kailangan niyang makalabas bago pa siya tuluyang masiraan ng bait. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Maria ang puwersang humihila sa kanya pabalik. Pinilit niyang magmadali. Alam niyang oras na para tumakas. Ang kanyang puso ay bumilis ng tibok habang naririnig ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Pagdating sa pintuan, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang mukha. Pinilit niyang buksan ang pinto pero ayaw nitong bumigay. Nanginig siya sa takot. Ang mga boses ay tila ba palakas ng palakas. Sa wakas, nabuksan niya ang pinto at tumakbo palabas. Hindi siya lumingon. Alam niyang kailangang makalayo siya sa lugar na iyon. Ang lamig ng hangin ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Hindi pa rin nawawala ang kanyang takot. Huminto siya sa isang ligtas na lugar at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay nasa labas na siya ng isang bangungot. Tiningnan niya ang lumang bahay mula sa malayo. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang karanasang iyon. Pero masaya siyang ligtas na siya. Pagkatapos ng kanyang karanasan, hindi na muling bumalik si Maria sa lumang bahay. Ang kanyang tapang at kuryosidad ay napalitan ng takot. Hindi niya makalimutan ang mga narinig at nakita niya sa loob. Tila ba nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Sa tuwing naisip niya ang bahay, nakakaramdam siya ng kilabot. Ang mga boses at yabag na narinig niya ay tila bumababalik sa kanyang alaala. Alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. Nagbago na ang pananaw niya sa mga kababalaghan. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ni Maria na pahalagahan ang kanyang kaligtasan. Naging mas maingat siya sa kanyang mga desisyon. Hindi na siya basta-basta papasok sa mga mapanganib na sitwasyon. Ang kanyang karanasan ay naging aral para sa kanya. Sa kabila ng takot, alam niyang mas mabuti na rin ang ginawa niya. Mas nakilala niya ang kanyang sarili. Ang kanyang tapang ay hindi nawala, pero naging mas matalino na siya. Pag-uwi ni Maria, ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa mga kaibigan at pamilya. Pero hindi lahat ay naniwala sa kanya. Ang ilan ay tinawanan siya habang ang iba naman ay nagsabing baka imahinasyon lang niya ang lahat. Nasaktan si Maria sa kanilang reaksyon, pero hindi siya nagpatalo. Alam niyang totoo ang kanyang naranasan. Kahit hindi siya paniwalaan, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi niya ito inaasahan at hindi rin siya gagawa ng kwento para lang magpasin. Maraming beses na niyang tinanong ang sarili kung totoo nga ba. Pero sa tuwing naisip niya ang mga anino at boses, alam niyang hindi ito gawa-gawa lang. Hindi lang nila naiintindihan ang kanyang pinagdaanan. Dahil sa hindi paniniwala ng iba, mas pinili ni Maria na manahimik na lang. Hindi niya hinayaang bumaba ang tiwala niya sa sarili. Sa halip, naging mas matatag siya. Dahil sa kwento ni Maria, muling napansin ng mga tao ang lumang bahay sa Hilaga. Maraming usap-usapan ang kumalat. May mga taong naglakad papunta ron, pero walang naglakas loob na pumasok. Tila ba nabuhay muli ang mga kwento. Nag-ingat ang mga tao.
Nakaramdam sila ng kakaibang takot sa tuwing napapadaan sa bahay. Ang kwento ni Maria ay nagbigay ng tapang sa ilan pero mas pinili ng karamihan na umiwas. Ang bahay ay muling binalot ng misteryo at takot. Maraming nagtanong kung totoo nga ba ang mga sinabi ni Maria. Ang ilan ay nagduda pero may mga naniwala. Ang bayan ay muling napuno ng mga kwento. Ang lumang bahay ay naging simbolo ng takot. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Maria. Alam niyang hindi lahat ay maintindihan ang kanyang naranasan. Pero sa puso niya, alam niyang totoo ang lahat. Ang bahay sa Hilaga ay mananatiling misteryo, pero ang kwento niya ay magbibigay daan sa mga susunod na henerasyon na magtanong at magsiyasat.